set up na natin yung footer. And try na natin na ilagay. Ito yung manual niya. And then, ito yung handle niya. Ito yung footer natin. Hello everyone! Welcome back to my channel. And today's video ay mag-unboxing tayo ng footer na nabili ko. And in this video ay pag-usapan natin kung bakit nga ba ako bumili ng footer. And saan ako bumili. And i-review din natin konti yung footer. And magkano yung bili ko ng footer na to. But before anything else, before we start, if you are new to my channel, please consider subscribing, like, and click mo na rin yung bell button for more upcoming videos. So bakit nga ba ako bumili ng scooter? Kung hindi nyo alam, so I am a college student here in BYU, Hawaii. And bumili din ako ng scooter kasi alam ko magagamit ko naman ay kailangan ko din. And probably makatulong din ibang tao. Ngayon, pag-uusapan din natin kung saan ko nga ba nabili ng scooter na to. So, before ako bumili, may nakikita na akong mga friends ko na may scooter na dati. I try to ask them na anong magandang scooter, ano yung mga ginagamit nyo, convenient pa to, ganyan. Yung nabili ko na brand ay Snowcross. Wait. Ay yung brand na nabili ko. I think yung scooter na to lumabas niya last year. So, yung latest niya. Bumili pala ako ng Best Buy. Yung Best Buy, sobrang kind and generous. Kasi meron silang 30% discount. So ngayon, i-unboxing na natin yung scooter. And while we're unboxing it, mag-review na rin tayo yung mga or details about yung scooter na to. And hopefully, ma-cover ko, hindi man lahat, pero I mean, mabigyan ko kayo ng detalye kahit paano. And anyway, dahil mabigat yung scooter and malawak nga and konti lang yung space ko dito, in-open ko nila doon and itutunak ko na lang, kunin ko muna. Ito na yung scooter natin, na-open ko nila doon. So, tabas ko na alagay yung brand, Snowcross British Commute. Folding scooter. And, ito yung mga laman niya. And, pag open mo, makikita mo na agad yung mga paper or manual. Ito yung battery. No, not battery. Gear niya. Ay mamaya i-open din natin. So, namin carton. Sa part na to, dalawang carton yun lang dito. Yung parang nagtusupport sa parang body niya. Ito. Dito na part. Ito yung handle niya. Unin mo natin yung handle. May nakalimutan tayo. Kaya pala yung tool na pwede i-gamitin mamaya para ilagay yung mga ilagay itong or i-tablet yung mga itablet. Yung mga mamaya din yan i-open na. Ayun, nakukuha. One thing din pala yung scooter nito ay yung maximum niya na speed limit ay 20 maximum yung takbo niya. And then I think may tatlong mode niya, like electrical mode na give you like 3 to 4 maximum of speed per hour. And then drive. I think ito na bahala manually. I mean kung gaano ka lakas. Yung sport, yun yung 20 to 45 yung kaya niyong takbuhin. Yun, pinapasok na natin. Oh no, ang bigat.
dito, makikita. Wala na. Ano yung mga support ng ano niya, malong kailangan. Pero so far wala na. Yung actual na picture ng scooter na to. Kulay gray. Yung actual color niya, and then may light na dito. May baba niya na, may platform niya. Ito yung rod. Ito yung parang reflector. And may din niya yung stand. Dito naman yung na pag pinapark mo, malimit niya And lock dito. Like, ang hook. Na pwede mo itali and then ilock mo. And then may number combination niya para ma-open yun. And dito din, may handle niya na part. May screen dito, handle dito. And yun, mamaya makakita ko lahat. Ito yung mga minor na mga information niya dito. So, dito may lock nga. And then makikita nyo rin dito na 32 miles. Hindi ko alam niya kung anong meaning yan, pero yun nga 32 miles. And then 501 motor. Hindi ko alam niya kung gano'ng kalakas yan at battery. LED headlight. I believe dito yan. Dito na part. Pero ayun na natin. So, ayun, nalimpit ko na yung pinaglagyan ng scooter na to. And ngayon, i-try natin na nai-assemble or itayo natin yung yung run. One thing hindi natin ginagawa ay matahin yung manual. Kaya, I think, better kung hitaan natin yung manual muna. Tutorial. So, yung manual niya. And then, indicator niya kung puno naman yung battery niya or hindi. Or ano mo na i-charge. Eh, yun na yun. I-try natin na i-try natin na itayo. Okay. Lagyan mo na lang muna natin. Ano naman natin ito? So, pinigyan ng lock dito. Ayan. Okay. Wait. Ano yung actual na scooter? Yun, ngayon, kaya natin na itablet, kailangan itablet dito. Ito na yung anayan natin itablet para hindi na mag-ingan ganyan. Ito yung lock na kailangan ilagay. Yun lang yung kailangan natin na i-connect or ilagay. Ngayon, ipapakita ko nyo like malapitan. Ito may top part niya, ito yung handle. And ito yung brake na naka-manual pero inabit na. Left and likod and right para sa harap. And ito yung light niya, nakikita nyo. Yung light niya, LED light. Ito yung inaamit ko na lock, code combination, number combination. So, ito yung parang i-pull out lang natin. Ito na may front part. Ito yung parang inatanggal para mag-bend or ma-pull yung part na to. Ito yung jack. Ito yung gulong niya. And ito yung reflector. Ito yung platform niya pala. Ayun. Yun. Ano ito yung brand. Yung purpose nito ay itong bagay na to. Ito yung mag-lock dito. Kaya hindi nakatapakan. May reflector din dito na part and my brand. Ayan, yan yung pag ano natin to. Wow. Ito yung pack kanina. Laman ng burger. Ito yung open na natin. Ayun. Bigyan naman yung detalye. Ang ganda. Ito yung para outlet na ikatakyakan. Ito yung para footer. Natin ito.
And try na natin na ilagay. Natin i-open yan. And ayun. After that, hindi mo na pwede gamitin if naka-guard. So, one more look. Ay, open na to. Ito yung handle, screen, yung light, and ito na part. Lalim ng RAM, makikita natin yung lock niya. Ito ay lalim yung hook niya na pwede mong tanggalin para mag-bend or mag-fold yan. And then sa ilalim, makita mo yung jack and then yung reflector. And ito yung quality ng wire niya. Ito yung charging port. And ito yung platform niya. Ito may parang konting hook for that one. May reflector din dito sa likod and brand. And may warning na may ibaba. And the other side. And yeah, every time na nakaparking tayo, may reflector din dito sa part na to. Yun lang yung buong scooter natin. We're done sa unboxing na part na to. And nakita na natin yung scooter and nakita nyo na rin malapitan yung detail ng scooter na to. And until now, pinag-search ko pa rin yung scooter. Sobrang satisfy ako sa color, sa setup ng scooter na to. Pinag-search lang muna natin. Nabili ko lang yung scooter na to sa halagang $570. Kasama na dun yung stuff na nilagay. So, ayun. Umabot mo tayo sa part ng video na to. Maraming salamat sa panonood nyo. Hopefully na-enjoy ninyo yun and may na-learn din tayo. Yun lang, thank you for watching and if you're new to my channel or if you're here watching, consider subscribing. Like nyo na rin yung video na to and click the bell button para updated tayo for more upcoming videos. So, maraming salamat and see you in the next one.